And ito na, Miyerkules, daily episode 32-33, 32-34, and 32-35. Okay? Hindi ko natapos kahapon yung mga episodes na iba dahil sa sobrang dami ng naka-line up na ritual. Maraming salamat po. Kukuha muna tayo dito ng mensahe para sa araw na ito. At ito yung una. Patience talaga. Pangalawa, her higher calling, and pangatlo natin, self-reliance. Okay. Kasi, kalimitan, kapag nagkaroon tayo ng matinding problema, nagkaroon tayo ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin, nauupos at nauubos ang pasensya natin. Sa dami ba naman ng responsibilidad ng bawat isa, sa dami ng pangangailangan ng bawat tao, di ba, mauubos. Kahit sino siguro, mauubusan. At saka dito na magkakaroon talaga ng warning si universe sa inyo, na kailangan nyo mag-take time sa sarili, hanapin nyo yung balance doon, tapos maging confident ka na may mga dahilan kung bakit hindi siya nangyayari sa araw na inaasahan mo. No? Kasi dito sa second card na higher calling, dito mo malalaman na minsan, kapag problema sa pera, minsan hindi siya ibibigay sa iyo ngayon. Dahil sa mga susunod na araw, meron isa pang mahalaga na problema na pwede mong paggamitan yan, or siyempre nakalaan yan. So, kung ikaw mismo, sasabihin mo sa sarili mo na nakalaan yan para pambayad mo sa utang mo, at nagtaka ka kung bakit hindi siya dumating, ibig sabihin nun, meron pang mas mataas or mas importante na paggagamitan mo na hindi mo pa alam kung saan. Pero alam na ng universe, alam na ni God lahat-lahat. At kapag ito nangyari na agad, dito mo marirealize na sasabihin mo na mas maganda ang plano ng Diyos kumpara sa plano ng tao. Kasi kahit binigyan ka ng ganyang problema, meron siyang nakalaang solusyon para maging kontento ka, para maging successful ka, at para ma-realize mo at matutunan mo na hindi lahat ng delays na nangyayari sa buhay natin ay walang saysay. Kasi minsan, yung mga delays na yon, yung mga basta yung mga ganun, yung parang pakiramdam natin wala nang silbi na oras natin, yun yung pinakamahalagang pattern na yun yung isa sa spices ng buhay mo, kung saan siya, yung para bang papunta ka na sa success ng buhay mo. Pero kasi yung pangatlong card natin is self-reliance. So ibig sabihin nito, wala tayong ibang masasandalan, maaasahan, kundi sarili lang natin. Kailangan mong maging matapang, kailangan mo yung integridad mo, na ikaw lang talaga yung makakapagbigay ng solusyon sa problema mo. Dito pumapasok yung sitwasyon na, 'di ba, bago ka nangutang, i-discuss sa'yo anong sistema ng bayaran, magkano tubo, 'di ba? Alam mo 'yon. Responsibilidad mo 'yon, integridad mo, iingatan mo, karakter mo. Ngayon, kapag hindi ka nakabayad, doon ka magkakaroon ng problema. Sa pera 'yan. Kung meron ka naman sa relasyon na pinangakuan, tapos hindi mo natupad, yung isa nagantay, yung isa nagsakripisyo, tapos hindi mo rin binigyan ng closure, hindi mo rin binalikan na sabihin mo, hindi ko kayang tuparin yung pinangako ko. Dapat sana ganun, para walang umasa at kaya din niyang mag-move on sa sarili niya. Huwag mo siyang bitinin kasi yung lumalabas is parang napaka-selfish mo na
ikaw nagkakaroon ka na ng other partner, no? You keep on enjoying your life, tapos yung isa binibitin mo, pinapaasa mo. So, mas maganda, maging patas ka sa lahat-lahat. And then, kung ikaw naman yung tipo ng asawa or husband, no, the wife or the husband, na nakadepende ka, halimbawa, si mister nagtatrabaho, ikaw yung misis, walang trabaho. Nakadepende ka lagi kay mister. Ngayon, hindi alam ni mister nangutang ka. Hindi alam ni mister yung pinadala niya, pinahiram mo sa kaibigan mo, sa ibang tao o kahit kanino. Dumating ang panahon, no? Hindi niya nabayaran sa'yo. Pero si mister umaasa na sapat yung usapan ninyo na ito para sa ilaw, sa tubig, sa pagkain, sa mga bata, ganyan, di ba? And then, it will be too late na ma-cope up mo yung sitwasyon, nag-away na kayo. Dahil dun sa taong yun, di ba? So, dapat sana dito sa higher calling na ito, dito pa lang, iniisip mo na yung binigay sa'yo na pera, na budget, nakalaan na yun, di ba? So, ibig sabihin, kung magkano man yung natira doon, yun na lang yung extra. So, hindi mo po pwedeng galawin yung budget na yan dahil lang kailangan ng kaibigan mo, best friend mo, relatives mo. Kasi, alam mo dito na kapag ito ginalaw mo at iisa lang ang pinagkukunan mo ng budget, wala kang sariling sahod na pantapal kung sakali. Kaya nakadepende ka sa sarili mong desisyon. Huwag kang nakadepende sa ginagamit na dahilan, drama, palusot, ano pa bang tawag doon? Panlilinlang, panluloko, di ba? May mga ganun eh. Minsan yung iba dinadaan sa rush. At ikaw naman, hindi mo na alam kung anong gagawin, magbibigay ka agad, di ba? And then pag upo mo, a few hours later, dun mo marirealize. Sasabihin mo sa sarili mo, mali na naman desisyon mo. Sigurado away naman ito. Diba? So, ito isa lang doon sa mga factors na meron kayo. Ganon din sa trabaho. Kung alam mo na sinabi ng boss mo na lahat ng tip, hatiin nyo. Huwag kang mangupit. Diba? Kung sa kumpanya naman at may patakaran na incentive base pero may mga pre-qualification, sundin mo. Huwag ka nang gumawa pa ng mga ang tawag doon, yung mga extracurricular na mga dahilan para lang makalusot ka, 'di ba? Lalong-lalo na sa attendance, sa trabaho, sa paaralan, sa kahit saan. At kung ito naman ay sa pamilya, no, intindihin mo. Kasi, hindi naman sa lahat ng panahon, kung ikaw yung napakadami ng pera, hindi rin ibig sabihin na kailangan mong isalba ang buong mundo. Kaya ka nga binigyan para mapaghandaan mo yung sarili mo dito, na kung sakali, napunta ka sa isang pagkakataon, sa isang sitwasyon, na wala kang matatakbuhan kundi ang sarili mo. At least, meron kang sariling naka-backup na ipon, meron kang mga gamit na pwede mong ibenta, na ma-convert mo sa cash kung ano man yung kailangan mo. Na hindi mo na kailangan pang lumapit sa ibang tao, sa pamilya mo, at mang-iistorbo ka sa mga budget nila. 'Di ba? Kasi sila mismo, may kanya-kanya ding problema. So, kahit sabihin natin, may wife ka, husband ka, may allotment ka, naka-ano na yun eh, nakalista na kung saan papunta. So, kung wala mang excess, gumawa ka ng additional sources of income para naman hindi ka maging pabigat doon naman sa naghahanap buhay. 'Di ba? Para din sabihin naman ng Diyos, ay meron din naman pala itong kapasalamatan. Kasi naaawa din siya doon sa nagbabanat ng buto. And then gumagawa siya kahit sa mga maliliit na paraan. 'Di ba? Eh di pa salamat. Special episode tayo.